Hello at magandang buhay. So, eto nga ang kaganapan sa aking buhay, syempre. Ayan, patupi-tupi lang ako ng mga damit namin dyan dahil nga medyo natatagalan na sampayan. Oo, ayan, kinukwento ko yung paborito kong at flex ko rin paborito kong sando. Ayan, sira-sira na nga siya, guys. Ang press ko lang kasi niya na suotin, kaya ayan, hindi ko pa rin siya tinatapon kahit na ipinapatapon na sa akin. Medyo maayos-ayos pa ginagawa ko ng basahan, pero eto hindi kasi nga super komportable akong suotin at press. Talaga nga press ko naman talaga siyang suotin. Kahit nga sobrang init naiinitan pa rin ako kahit ayan ang suot ko. Yan, maiba nga tayo. Ayan nga, nagkukwento rin ako na um, mas gusto kong tuyo sa araw. Yan, sinasabi ko pala dyan. Oo, yan. Mas gusto kong tuyo sa araw ang aming mga damit, kaysa i-dryer. At saka ang washing namin is single lang, kaya kailangan talagang tuyo sa araw ang aming mga damit. Kaya pagka medyo maulan talaga, natatagalan sa pagkuha dahil nga mas inaantay kong umaraw. Hindi ko yan siya kukuhain ng basta natuyo lang siya. Ayan. Dahil mas, aminin natin guys, no, mas maganda at mas masarap talaga na ang mga damit ay tuyo talaga sa araw. So, dahil nga kaya nga yung iba kahit na nagda-dryer pa, sinasampay pa rin sa initan ang mga damit. Oh. Ayan lang. So, yan, tupi-tupi lang ang ating gawain dyan. At kukwento ko rin na kapag nga naglalaba ko ay inauuna yung sa amin kaysa sa mga pamangkin ko dahil nga kanya-kanya rin kami ng banlaw ng damit yan dahil ako nga ang nagpapaikot sa washing, sila na yung nagbabanlaw ng mga damit nila at sila na rin ang nagsasampay. So kinukwento ko rin dyan na nauubos na rin yung aming mga hanger. Dahil nga pagka nakahanger doon sa bubong ay hinihilan na lang nila. So, ang tendency, nasisira yung mga hanger namin. So, kaya, medyo yung nag-aantay pa sila nag-aantay pa na matuyo yung mga damit namin bago pa sila makahanger. Pagka may sobrang hanger na, papagsampay nga sila. Ayun. At, ayan. So, kaya nga rin pala ako nagkuha na rin ng mga damit yan dahil nga rin meron ng next na isasampay. So, dito naman tayo guys sa aking pagluluto, no? Ito nga namumroblema ako kung anong luto ang gagawin ko sa aking mga gulay. Meron kasi akong gulay na maliliit na ampalaya, tas talong, sitaw at alokbate. So, iniisip ko kung ano-ano yung anong luto ang gagawin ko sa kanila. Tapos, meron pa rin akong tokwa. So, tas meron pa rin na kaming natirang longganisa na ulam namin ng umaga. Iniisip ko kung isasahog ko ba yon, tapos ipiprito ko na lang yung tokwa. Then, paborito ko rin kasi yung tokwa prito. So, ayun. At rin nga pala ako guys, no, na hindi nga rin pala ako nakakapag-vlog ng ganitong vlog dahil medyo busy nga rin tayo. Kaya ang mga na-upload ko lang ay yung mga pagkain-kain ko lang, no. Hindi ko masyadong i-share sa inyo ngayon yung aking mga pagluluto or ibang mga gawain. At ayun. So, yun lang. At kumbaga binoise over ko nga rin pala to dahil ayun, ang ko is maingay nga pala yung background ko dyan. Kaya naisipan kong i-voice over na lang to. So, medyo sumasakit na nga daw yung ulo ko dyan, sabi ng aking kamay. Dahil nga kung ano yung lutong gagawin ko. Na rin kasi kami, nakapag-karne-karne at isda na rin kami. Kaya yung gulay, tsaka yung kailangan ko na rin lutuin yung mga gulay dahil syempre kaysa masira, At, ayun. Papakita ko sa inyo kung ano yung aking gagawin dyan, no. Kaya, siguro yun pwede ko yun na hindi na voice over dahil medyo wala namang maingay kasi pag nandito nga si Ethan ay naririnig talaga yung mga kanta-kanta ng mga pinapanood niya, no, or yung boses ng kanyang pinapanood dahil hindi naman natin pwedeng pahinaan yun dahil pag bata nga ang nanonood, alam naman na gusto nila is talagang malakas yung kanilang sounds. So, ayan, basta samahan nyo na lang ako magluto kung ano yung aking gagawing luto sa aking mga gulay.
Yan, so gulay is life for me guys, no. Talaga namang ang sarap talaga pag gulay ang ulam. Dahil maganda rin ang gulay sa ating katawan at nakakadagdag ng pagkabata yan guys. Oo, nadadagdagan din ang ating sustansya sa katawan at haba ng buhay. Wow. Ay, no, isang araw pa to pero fresh na fresh kasi nga harvest lang to sa ano. No, isang araw pa to na binigay ng nanay ko. Tapos kahapon, na ako nito, nagpagulong lang ako sa bawang. Tapos yun, nilagyan ko ng konting bagoong. Ayun na, kasi yung ulam namin kahapon. Hindi ko alam kung nakapag-video ko noon. Nagmukbang din ata. Lafang-lafang din ako. Yun ang ulam namin. Ay, tama, meron. Yung, gisa. Ay, lang. Ay. Ayan. Naku. Nagmensahe na yung isa. Ayun. So, siguro, gisa lang to ata, tong lahat. Pakita ko sa inyo, no. Ito. Tapos, ito yung aming anak na, matamis, nilanggam. Yung aking sitaw. Ito. Tapos yung talong di ko pa nakukuha sa taas. Tapos ito yung aking ampalaya. Ayan, no. Naglaga lang ako nito kahapon, guys. Ayan. Tapos yun ang inulam namin ng tanghali. Nilagang ganito, pritong isda, pritong talong, tapos nagisa lang ako ng konti nito. Yan. Yun lang. So, ito yung ating lulutuin. So, siguro, magigisa na lang ako. Wait lang. Siguro guys, magigisa ko na lang siya. Tapos, akyat ako sa tindahan ko ang talong. Tapos, dadalhin ko na itong sauce namin na ginawa sa fishball. Ginawa ko. Yan. Tapos, everyday akong gumagawa ng sauce ng fishball kasi nga, syempre, ubos din. Tsaka hindi ko din nadamihan. Mga lang, kalakalahati lang or, basta mga 3/4 lang nitong lagayan ko. Kasi nga, para hindi rin siya natitirahan. Mas okay yung everyday na bago. Yun. So, kukain ko lang guys. Hindi ko na kayo sasama doon kasi mapagod kayo. Joke. Ito na, nakuha ko na yung aking talong. Guys, nakuha ko na yung talong. At 3 piraso nga lang, nahulog pa yung isa. Ayan. So, syempre, huhugasan natin yan. Pagkapulot natin. Ayan. At yan, magdadagdag nga lang din ako ng 2 sili dyan. Wala lang pang dagdag lang lasa din. At pagkatapos ko hugasan, syempre, hihiwa-hiwain ko na yung ating talong. At, sobra talagang paborito ko ang talong guys. Basta prito or tortang talong, pero mas bet ko yung pritong talong. So ayan, tinanggal-tanggalan ko nga lang siya ng ulo niya at para mahiwa-hiwa ko na rin siya. At yan, patapos ko i-prepare niya. Ayan nga, prepare ko lang pala siya, hindi ko pa siya niluto guys, no. So hinanda ko lang bawat gulay, hiniwa-hiwa ko sila para ma-prepare lang ng maayos. So, yun nga guys, tapos ko na i-prepare yung ating mga lulutuin, ay habang naman nagpe-prepare, nagpapaikot na rin ako ng mga damit sa washing, opo. Dahil habang magluluto ako ay naglalaba. At habang pagkatapos ko naman po magluto dyan, at habang nagpapaikot pa rin ng mga damit sa washing, ako ay maglilinis ng bahay dyan. So, ganun lang ang ating daily routine, no? Bilang isang single tita. Single tita. Opo, ayan. Dahil lang aking mga pinapaikot sa mga oras na yun ay mga damit namin. Ayan. So, susunod dyan yung mga damit ng pamangkin ko, ng aking 2 pamangkin. So, inaano ko nga rin guys, na kung bakit hindi ako masyadong nakakapag-vlog. Dahil hindi nga ako masyadong nakakapag-edit. Kaya kung mapapansin nyo, puro kain lang yun. At yung kain ko na yun, ay hindi ko naman na ini-edit yun. So, pagka video, so okay lang na
i-ano ko siya, i-upload ko na agad, no? Dahil wala ka namang i-edit sa pagkain. So, merong dahil pagka hindi naman tayo professional na mukbangers, so kain-kain lang tayo, kaya wala namang kailangan i-edit dyan. And yun nga, dahil nga isa pa nga is yung pag-i-edit nga, medyo nahihirapan ako ngayon mag-edit dahil nga pag nandito yung dalawa kong apo ay walang time, no? Dahil minsan nga ginugulat ako nung dalawa na yon. Pagka tahimik. Kaya etong vlog na to ay medyo na-stuck na rin to, no? Matagal na rin to at ngayon ko lang din na-edit dahil nga kung hindi pa ngayon sa bagyo hindi ko siya ma-edit ng maayos ngayon. So actually nakailang voice record din ako dahil medyo nga malamya yung aking boses dahil kagigising ko lang dahil nga maaga at tahimik pa. So kailangan natin tong kuhain yung opportunity. Medyo may garaga pa rin yung boses ko dahil nung Monday nga na medyo naulanan kami, pero okay lang naman, hindi naman ako inubo or nagkasakit. Hindi kaming lahat pala. And yun nga, balik tayo dito sa aking pag-vlog. So yun lang, kinukwento ko lang dyan na hindi masyadong makapag-edit ang inyong lola dahil nga pag nandito ang aking mga apo, ayun. And syempre, thank you guys for watching, no? Dahil nga kahit na medyo hindi ako masyado nakakapag-upload, ay nandiyan pa rin kayo para sumuport sa akin. Again, thank you guys for watching. Ingat po tayong lahat lagi and God bless. Mga chup chup. Bye. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye.